Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na manonood sa Republish. 06/14/2025 po ngayon, 4:28 po ng hapon. Ayon sa Gregorian calendar, ito po ay araw ng Sabado. Ngunit sa Yahuwah's calendar, ito rin po ay 7th day of the week mga kapatid. At tuwing tayo ay namamahinga, meron po tayong Torah reading. Kaninang umaga, very early as 6 o'clock sa umaga, inumpisahan natin mga kapatid ang ating Yom Shabbat with a singing and praising Abba Yahuwah. But now, bago natin tapusin ngayon, magkakaroon tayo ng Torah reading mga kapatid. And we are on a series of reading one chapter, mga kapatid, every Shabbat meron tayo. We're done with Yeshayahu chapter 23. At ngayon po ay nasa Yeshayahu aka Isaiah chapter 24 mga kapatid. Bago natin tawagin si Brother Junicio, ang ating Torah reader ngayon, kunting informasyon lang po. Ito na po mga kapatid ay third series of oracles. Yung second series, nakafocus doon sa mga iba't ibang mga bansa, nations. Merong mga oracle against or judgment against sa mga particular na mga bansa doon sa pangalawang series. Pero ngayon nasa third series of oracles tayo mga kapatid. Chapters 24 verse 1 hanggang chapter 27 verse 13. So, mga more or less tatlong mga chapters ito mga kapatid. Nakafocus dito yung tinatawag na the final end. Maganda po yung pinag-usapan kanina sa mga kapatiran natin sa Pardo na made apart people while waiting for the coming of Yahushua. Okay, mga kapatid. So, yun po yung pinag-usapan kanina. While waiting for the coming of Yahushua. Bringing to understanding, nasa end time na po tayo. So, ganun din po ang ating third series, mga kapatid. We are now at the final end. Okay? Final end po ang ating pag-usapan dito sa third series na ito. Chapters 24 hanggang sa 27. So dito ngayon sa chapter 24, the wasted city. Okay, wasted. Anong nangyari dito sa mga siyudad na ito? Yun na nga, dahil nga sa sobrang digmaan, mga kapatid. Talagang ma-wasted ang isang siyudad. Okay, verses 1 to 20. Yan po ang ating makikita mamaya. And then pangalawa is verses 21 to 23. Yahuwah will punish. Okay? So, ito na nga ang ating titingnan ngayon. 1 to 20, yan po ay wasted city. Then verses 21 to 23, Yahuwah will punish. So, that being said, come to think about it, baka magtanong kayo, bakit na wasted ang siyudad? Okay? Dahil wasted ang siyudad, ibig sabihin ba, wala nang pag-asa? Okay? Yun, no? Pag-usipan niyo yun. And then kapag si Abba Yahuwah yung mag-punish, how does it look like? Ano bang mangyari? Okay? So whatever yung mga iniisip ninyo, mga kapatid ngayon na mga katanungan, nawa masagot habang pakikinggan natin ang pagbasa ni Brother Junicio. Go ahead po, Brother Junicio. Shabbat Shalom, my dear friend. And it's already now, chapter 24 and Yeshayahu, or Isaiah, say Yahuwah is making the earth empty and making it rest.
and shall overturn its surface, and shall scatter abroad its inhabitants. And it shall be as with people, so with the Kohen, as with the servant, so with his master, as with the female, servant, so with her mistress, as with the buyer, so with the searcher, as with the lender, so with the borrower, as with the creditor, so with the debtor. So the earth is completely uh, emptied and utterly plundered. So Yahweh has spoken this word. The earth shall mourn and wither. The world shall languish and wither. The haughty people of the earth shall languish. For the earth has been defiled under its inhabitants, because they have transgressed the Torah, changed the law, broken the everlasting covenant. Therefore, the curse shall consume the earth, and those who dwell in the bay punished. Therefore, the inhabitants of the earth shall be born, and few men shall be left. The new wine shall fill, the vine shall languish. All those glad at heart shall shine at the joy of the tambourine shall cease. The noise of those who rejoice shall end. The joys of the lyre shall cease. No more do they drink wine with a song. Strong drink is bitter to those who drink it. The deserted cities shall be broken down. Every house shall be shut. No one enters. There is crying for wine and the streets. All joy shall be dunk, uh, darkened. The gladness of the earth shall be gone. The city is left in ruins, and the gate is stricken with destruction. For thus it is to be in the midst of the earth among peoples, like the staking of the olive tree, like the gleaning of the grapes when the grape harvest is done. They left up their voice, they saying the excellency of Yahweh. They shall cry aloud from the sea. Therefore, esteem Yahweh and the earth. The name of Yahweh Elohim of Yashar, the coastland of the sea. Extend from the ends of the earth that we shall hear songs. Splendor to the righteous one. But I say, I rest away. I rest away, who to me the treacherous betray with treachery, the treacherous betray. Even then, prayer and the pit and this snare are upon you, O inhabitants of the earth. 13. And it shall be that he who flees
from the noise of the fair falls into, and the hay-ho comes up from the midst of the pit is caught and snare. For the windows from on high shall be opened, and the foundation of the earth be shaken. The earth shall be utterly broken. The earth shall be completely sheltered. The earth shall be firstly shaken. The earth shall stagger like a drunkard, and it shall totter like a cup, and its transgression shall be heavy upon it, and it shall fall and not noise again. And in that day it shall be that Yahuwah punishes on the host of exalted one, and on the earth the sovereigns of the earth, and they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and they shall be shut up in the prison, and be punished after many days. 23. And the moon shall blush, and the sun shall be ashamed, for Yahuwah of hosts shall reign in Mount Zion, and in Yeshua, Yerusalem, and before his elders and steam. So, yada Yahuwah. Yedaya Uwa. Yan po, mga kapatid, narinig natin ang pagkabasa ng 23, mga kapatid, no? 23 verses dito sa chapter 24 ng Isaiah o Yeshayahu, mga kapatid. So, batay sa ating narinig at ating nakita sa ating personal na pagbasa, mga kapatid, meron ba kayong mga nakita na nais nyo pong i-highlight? Kumbaga, meron kayong mga napansin na mga mahalagang bagay na ating narinig sa reading ngayon, mga kapatid. Like yung word na laws or Torah, yung word na covenant. Ano ba? Ano bang mga words na narinig ninyo na nagbigay po ng tibay loob, katibayan sa ano yung mga pinaghawakan ninyo o pinaghawakan natin bilang mga mananampalataya ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, please allow your mind, mga kapatid, to process whatever that is. Ipaliwanan ko kunti itong idea on the final end, mga kapatid. Itong nabasa at narinig natin, ito po ay climactic vision of Isaiah o Yeshayahu. Nakita niya po yung ano yung gagawin ni Abba Yahuwah sa kaniyang paghari, okay? Sa kaniyang pag-rule over nations sa panahon ng judgment. Yan po. And hindi lang judgment but also sa panahon ng salvation, mga kapatid. Na kung saan nakita ni Yeshayahu kung ano po yung mangyayari sa buong arats o buong sanglibutan sa panahon ng world crisis, mga kapatid, at the end. So, yun po ang nakita ni Yeshayahu. On the other hand, nakita rin po ni Abba Yahuwah, nakita rin po ni Yeshayahu that Abba Yahuwah's people
are wonderfully secured in their own city. Okay? While it is true na this is the final end, na ang buong arats, ang buong sanglibutan ay magkakaroon po ng crisis at the end. Ngunit ang kaniyang sangkatauhan sa kanilang mga respective na mga city, they are secured. Halimbawa, babasahin natin mga kapatid, no? Uli, ang verse 24 verse 4. The Arats shall mourn and wither. The world shall languish and wither. The haughty people of the Arats shall languish. Mga kapatid. So, tingnan mo yan. Merong crisis ang nangyayari. But take note, the haughty people of the Arats shall languish. Yung mga haughty, yung mga disobedient ang pinag-usapan diyan mga kapatid. Chapter 25 verse 8. Ano po yung sinabi dito sa 25 verse 8? He shall swallow up death forever, and Yahuwah shall wipe away tears from all faces, and take away reproach of his people from all the Arats, for Yahuwah has spoken. Si merong special attention si Abba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan. Si tinan mo yan mga kapatid ha. He shall swallow up death forever, and Yahuwah shall wipe away tears from all faces, and take away the reproach of his people from all the Arats. So, ibig sabihin, nakatutok pa rin si Abba Yahuwah in the midst sa world crisis, meron pa rin siyang special attention sa kaniyang sangkatauhan. Chapter 26 verse 19. Gayon din po, let your dead live and my dead body. Let them arise, awake and sing, you who dwell in dust, for your dew is a dew of light, and let the Arat give birth to the departed rook. So again, ano yung pinag-usapan dito? Speaks about yung mga tao na nandoon sa libingan, mga kapatid. Okay? Sila'y magising at sila'y mag-awit, sila'y magkanta, mga kapatid. So, again, ano po ang pinag-usapan dito? Speaks of sangkatauhan ni Abba Yahuwah na kung saan sila po ay namumuhay ayon sa ilaw o ayon sa liwanag, mga kapatid. So, yan po ay isa sa mga example na kung saan dito sa chapter 27 verse 6, those who come he causes to take root in Yaakov. Yasra'al shall blossom and bud. They shall fill the face of the world with fruit. See? Habang ang buong mundo ay nagkakaroon po ng crisis, okay, dahil it talks about the final end, pero may paningin din si Yeshayahu na secured ang siyudad, ang lugar kung saan nandoon ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po ay dagdag na idea batay dito sa ating napaghandaan na rin po, mga kapatid. So, let me stop my sharing at makinig ako sa inyo, mga kapatid. Baka meron kayong mga research ginawa, nagmuni-muni na rin po kayo kanina pa, at ano yung nais ninyong sasabihin o share dito sa ating nabasa. Go ahead po, kapatid na Sister Tessie or Sister Bakar Asayaw. Dito sa mga nagdaang mga chapters, patungkol yung mga dangdaang chapters
sa mga prophecies of Yeshayahu against many nations like Opo. Babylon, Hmm. Egypt, Jerusalem. Pero dito sa chapter 24 is prophecy against the entire earth, Opo. Arabs, buong sanlibutan, Opo. uh, and all the humanity during the last days, no? Yahushua will destroy the world sa response niya to human sinfulness. Hmm. Sabi to dito sa verse 5, sabi na, for the earth has been defiled under its inhabitants because they have transgressed the Torah, Wow. changed the law, Hmm. broken the everlasting covenant. O kaya dahil sa mga kasalanan ng mga sanlibutan, kaya niya ginawa itong judgment. Sabi niya na earthquakes will destroy the earth. Yahuwah will gather us. At dito sa verse dito sa verse 19, Oh. the earth shall be utterly broken. Hmm. The earth shall be completely shattered. The earth shall be fiercely shaken. O kaya mabasa natin dito about desolation and judgment. At ang image dito ay naramdaman ng naramdaman ngayon Oh. ang sense of instability through natural disasters like Hmm. baha, earthquakes, wars, pandemics, Oh. poverty, or yung even personal challenges natin. Like, kagaya sa entire earth under judgment in Yeshayahu's time, ang mga tao today might feel like lives are being shaken. Oh. Itong shaking can serve as a wake-up call. Trials can push us to reevaluate our lives. Yeshayahu calls to repentance and reconnection with Yahuwah's eternal covenant, Yan. His promise, and His laws. Sa verse 14, it speaks of remnant. Hmm. Sabi dito na they lift up their voices, they sing of the excellency of Yahuwah. They shall cry aloud from the sea. Kaya itong mga mag-rejoice, itong mag-sing, ay sila ang mga believers who survive and gives honor to Abba Yahuwah. Kaya kahit sa panahon ng judgment and sorrow, Yahuwah will preserve a faithful people. Yan. If we go through trials now, pwede tayong ma-encourage na we are not forgotten by Abba Yahuwah. Abba Yahuwah sees. Nakikita tayo ni Abba Yahuwah. And He promises to sustain those who trust in Him. Yan lang po, Brother Dan. Ida Yahuwah, mga kapatid. So, magandang paliwanag at application sa ating buhay in lieu of understanding ni Sister Bakar sa iyo, mga kapatid. Habang nagpaliwanag kayong what caught my attention itong verse 15, no, na nabasa mo. Therefore, esteem Yahuwah in the east, the name of Yahuwah. Okay? Or Alua Yam of Yasaral, in the coastlands of the sea. Yung ibang translation itong coastland, yan po ay mga islands.
no? In the islands of the sea. So, mga kapatid, at merong kasabi diyan na in the east. In the east, the name of Yahuwah. May mga pag-aaral niyan mga kapatid na Philippines is the east, no? May mga pag-aaral yan mga kapatid na noon the only nation in the Far East, di ba? So Philippines, nasa lugar tayo na kung saan napalibutan tayo ng dagat, or we are on the islands, coastal of the sea. Sa ibang translation, yan po ay islands. Okay? So, ang iba naman po, mag-claim sila na hindi yan Philippines, but somewhere daw doon sa ibang lugar na kung saan din po may mga islands din sila doon. Well, wala akong argument dyan na I would say na hindi sila. What I'm trying to say is, nakasabi kasi the East. Therefore, esteem Yahuwah in the East. The name of Yahuwah. Okay? Aluwayam of Yasaral. Okay? In the coastland of the sea. So, mga kapatid, kahit pala nasa crisis na ang buong Arats, but merong iilan na nakakilala sa pangalan at nag-uphold sa Torah ni Abba Yahuwah, sila po yung patuloy na nagpuri at nagkilala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang na ano sa highlight sa puso ko rin mga kapatid, na what a privilege, what a baraka na tayo dito sa Pilipinas o nakakilala sa kanyang pangalan at patuloy na magpuri habang nagkakaroon po ng world crisis. Kumbaga, yung ating role pala ay patuloy na purihin si Abba Yahuwah, mga kapatid, yung kanyang pangalan, the Yahuwah, the Alua o the Aluwayam o Yasaral. Kailangan purihin natin siya, mga kapatid. Yan po ang aking additional doon sa nasabi na ni Sister Tessie o Sister Bakar Sayaw. Anyone else? And of course, mahalaga rin yung na-highlight ni Sister, yung paglabag sa kautusan. Mamaya, balikan natin yun mga kapatid as a way to emphasize as well. Let's welcome more. Sino pa po merong nais i-highlight? Okay? Let's make the most of time, mga kapatid. So let me proceed po sa verse 1 sa ating na-highlight na kanina, verses 1 to 20, the wasted city. Mga kapatid, as Abba Yahuwah is ruling from Mount Zion, okay, makikita natin na meron ngang mga kasalanan sa na-highlight na kanina ni Sister Bakar Asayao, wherein Abba Yahuwah is responding, mga kapatid, in a form of judgment. Okay? So, summary po ng verses 1 to 6, the world order in which human sin is exalted is now laid waste. Okay? So, verses 1 to 6 po, yan po ang summary sa verses 1 to 6, na kung saan ang na-highlight sa ating sanglibutan talaga ay yung human sin, yung kasalanan ng tao.
Yun ang na-highlight, yun ang nabigyan po ng pansin ng karamihan. And dahil dyan, laid waste po. Okay? Yan po ang summary ng verses 1 to 6. Okay, halimbawa, verse 1. Dito sa verse 1, see, sa ibang version, behold, see, Yahuwah is making the arats empty and making it waste, and shall overturn its surface, and shall scatter abroad its inhabitants. So, yan po ang matinding declaration kung ano yung gagawin ni Abba Yahuwah sa buong arats o sa buong sanglibutan. Okay? Empty, making it waste, overturn its surface, then binanggit po yung scattered abroad its inhabitants. Di ba mga kapatid, kapag may kaguluhan, anong gagawin po ng mga tao? Sila po ay tatakas, di ba? Kaguluhan halimbawa diyan sa between Russia and Ukraine. Kaya maraming mga naglikas na mga Ukrainian. O ba, papunta sila sa Europe kasi yun ang pinakamalapit sa kanila. But tayo, ang pinakamalayo, meron ding nakapunta na rito ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. Dahil tumanggap po ang ating bansa ng mga refugee, mga kapatid. Kasi nakasabi po yun sa ating constitution na welcome tayo na tumanggap sa mga refugees, mga kapatid. So, yan po. People are scattered, kumbaga. Sa panahon ng crisis, people are scattered, mga kapatid. Itong idea ng scattered dito sa verse 1 also reminisce or nag-allude or nag-connect doon sa pananaw ni Yeshayahu kung ano po yung nangyari sa Barasyat o Genesis chapter 11 verse 4, chapter 11 verse 8, and chapter 11 verse 9 ng Barasyat o Genesis chapter 11. Ano ba ang inyong naalala sa chapter 11, mga kapatid? Di ba? Ang malaking kasalanan nila dito sa chapter 11 is nagkaroon sila ng pananaw na hindi sila mag-scattered but instead sila po ay gagawa ng malaking tore. At yung tore na yan, according sa kanilang plano, ay aabot doon sa Shamayam. Okay, upang tayo ay, sabi nila, upang tayo ay gagawa ng pangalan. Okay, to make a name for ourselves. At noon, isang lingwahe lang yun. But anong ginawa ni Abba Yahuwah? Confused their language. And dahil diyan, they were scattered. Okay? So ang punto natin dito, mga kapatid, is that yung word na scattered diyan, connected po doon sa Genesis 11, 4, 8, and 9. Na kung saan people were scattered sa panahon na iyon. And itong final end sa world crisis, mga kapatid, ganun din po ang mangyayari. People will be scattered. Okay? Tignan mo yan. Scattered abroad, its inhabitants. Okay po? Bahagi pala ng judgment yan na kung saan nangyari yon sa panahon din po ng Tower of Babel o Babel, mga kapatid. Or see another final judgment on the human, mga kapatid, which is indeed looking to the future na kapag Abba Yahuwah ang siyang kikilos na in order to make the final end, ang mangyayari talaga ay people will be scattered. Verse 2 po,
malinaw din sa verse 2, no position of social rank can serve as protection against the coming judgment of Abba Yahuwah. Tingnan mo yan mga kapatid, no? And it shall be as with the people, so with the Kohen, as with the servant. See? Yung Kohen, mataasin siya, di ba? Yung servant, mababa. So with the master, as with the female servant. So with her maitress or mistress. As with the buyer, so also with the seller. As with the leader, so also with the borrower. As with the creditor, so also with the debtor. So anong mangyayari mga kapatid? Sa panahon ng judgment na yan, ano pong mangyayari? No position on what? No social position that will what? That can be used to protect them against the coming judgment of Abba Yahuwah. So, ibig sabihin mga kapatid, sa judgment na yan, sa final end, ang ibig sabihin po ay what? Lahat na tao po ay what, mga kapatid? Pantay-pantay na po. Di ba? No one is above someone. Okay? No one can say na advantageous siya kasi siya yung mas malamang, siya yung mas mataas sa social order. Wala na po yan, mga kapatid. Sa panahon ng paghuhukom na yan, pareho na lahat ang status ng mga tao, mga kapatid. So, that's how serious that is, na kung ngayon ang mga tao ay so much focus on building up, making their social status higher than others, mga kapatid, yan po pala ay useless. Kasi sa araw po ng judgment, walang silbi po yung mga social ranking na yan, mga kapatid. Verse 3, the arats is completely emptied and utterly plundered, for Yahuwah has spoken His word, mga kapatid. So, yan po. Verse 4, the arats mourn and withers. Okay, so ayon sa nabasa na rin po kanina, the arats shall mourn and wither, the word shall languish and wither, the haughty people of the arat shall languish. Okay? So, tingnan mo yan, the haughty people shall languish, mga kapatid. Sa na-highlight na kanina ni Sister Bakar Asaya o yung verse 5, mga kapatid. Mahalaga yun, labi na, lalo na sa ating journey, mga kapatid. Bakit mahalaga sa ating journey? Kasi sa ating journey ngayon, binibigyan natin ng halagaang, ano po? Ano yung binibigyan natin ng halaga sa ating journey ngayon, mga kapatid? Di ba yung pag-observe ng Shabbat, pag-observe ng appointed times, di ba mga kapatid? Yung pag-uphold natin sa covenant, mga kapatid. Mahalaga po yun sa ating journey ngayon. Itong mga tatlo na ito, mga kapatid. Laws, okay? Torah, at yung everlasting covenant. Mahalaga sa ating journey yun, mga kapatid. Okay? Kaya, tingnan natin itong verse 5. Sa na-highlight na kanina, for the arats has defiled under its inhabitants. Bakit na-defile ang arats? Sinabi dyan, because they have transgressed the Torah. See? Pangalawang ginawa nila, change the law. See, mga kapatid? Broken the everlasting covenant. Transgressed the Torah. Changed the law. Mga kapatid. And, ano po? What they have done to the everlasting covenant? Broken the everlasting covenant.
Di ba mga kapatid? Yung pag isang tabi ng maraming mga tumuturo, pag isang tabi yung law, sabihin na hindi na applicable yan. Di ba mga kapatid? Yan po ay isang katuparan dito sa sinabi ni Yao, defiled, okay? Because they have transgressed the Torah. Paano nila na-transgress ang Torah? Kasi tinuro na nila na hindi mahalaga ang Torah. Dahil under na tayo sa aka Grace. grace, Grace. mga kapatid, na kung saan highlight natin na sabi ng iba na hindi na tayo under the Torah but under the favor na tayo. Yan po pala mga kapatid ay isang fulfillment dito sa prophecy ni Yeshayahu. Then kasunod yan, sinabi dyan is change the law. O, di ba mga kapatid? Yung 10 utos, ilang beses na po yan binago. Binago po yan ng ating mga kapatiran o kung saan ang mga kung saan ang Christianity, kumbaga mga kapatid, binago nila yung Ten Commandments. Inalis po nila yung pang 10 utos ba yun o pangalawang utos? Yung you shall not make any graven images. Okay? Inalis po nila yan sa kanilang Ten Commandments. Di ba mga kapatid? So, bakit naging 10 pa rin? Kasi mayroong ginagdag sila. Okay? Mga kapatid. Yan po ay ah, very serious sa ating pag-unawa sa ating journey ngayon. Kasi tayo ay nag-uphold sa Torah at tayo ay nag-uphold sa mga kautusan ni Abba Yahuwah. Ngunit, sinabi pala dito at nakita na pala ito ni Yeshayahu noon pa man na ito talaga ay mangyayari. Halimbawa, bigyan natin example itong 10 utos. Kung merong 10 utos si Abba Yahuwah, meron ding 10 utos ang ano po mga kapatid? Which is related to climate. Ano mga kapatid? Nabasa ba niyo yun? Na merong 10 utos din ang climate. Ano po? Have you heard of that? Na meron palang panibagong 10 utos? Yeah, I saw that, Brother Dan. Focusing what? Focusing sister on what? Climate change, di ba? Climate change po. Oo. So kung tayo, meron tayong 10 utos na binago nila, ngayon gumawa din sila ng bagong 10 utos, ngunit ito ay related sa climate change. Na kung saan isa sa mga 10 utos na yun, yung tinatawag nila na SUNDAY na law. Okay? Na kung saan, sa araw na yan, ayon sa Gregorian na kalendar, naisabatas nila na dapat ay walang magtrabaho para daw makapagpahinga ang buong arats, okay? At mabigyan ng panahon na makapag-recover yung ating kalikasan. So, yun po mga kapatid ay na-fulfill. Ayon din po dito sa sinabi ni Yeshayahu. They changed the law. Okay? At ayon sa ating pagpaliwanag ngayon, maraming beses na po binago ang ating ang Torah o ang mga kautusan, mga kapatid. At in fact, gumawa sila ng panibagong 10 mga kautusan, mga kapatid.
Nabanggit din ito mga kapatid, itong sinasabi dito na broken the everlasting covenant. Paano po na broken ang everlasting covenant? Okay? Ano ba itong tinatawag na everlasting covenant? May covenant na pinag-usapan si Noah. Berasiat chapter 9 verse 16. Okay? May covenant na pinag-usapan din si Abayaowa with Abraham. Chapter 12 ng Genesis verses 1 to 3 na kung saan si Abraham ay magiging baraka at ang buong arats, ang buong mga bansa ay mabarak sa pamamagitan ni Abraham. Covenant po yun ni Abayaowa kang Abraham. At ang everlasting covenant, nakafocus tayo dito sa Genesis chapter 17 o Berasiat 17 verses 9 to 19. Quite a long reading but kayo na lang po ang magbasa mga kapatid. Genesis chapter 17 o Berasiat 17 verses 9 to 19 mga kapatid. Ano po yung covenant na pinag-usapan diyan? Circumcision of the flesh. Let's go. Okay? Circumcision of the flesh, mga kapatid. Na kung saan yung circumcision of the flesh, sinabi po dyan, basahin niyo po mga kapatid, is an everlasting covenant of Abayaowa with the seed of Abraham, mga kapatid. Okay? At sabihin mo naman, Brother Dan, hindi tayo kalahi ni Abraham. Okay? But sinabi niya na it is an everlasting covenant to be observed from one generation to another. So yung phrase doon na mababasa nyo throughout generation, ibig sabihin, hindi lang generation ni Abraham, but even tayo sa mga ibang lahi, dapat kasama dyan. Kasi yun na nga, everlasting covenant nga eh. So hindi lang Yasrael ang kasali dyan, kundi tayo din po na mga grafted in. Covenant po ni Abayaowa with Masya and Yasrael. Exodus chapter 19 po, verses 5 to 6. Kaya na po magbasa niyan mga kapatid. Hear, O Yasrael. Okay, if you hear Yahuwah, your Alua, o Aluwayam, and guard His covenant. Ano yung kanyang pakikipagtipan? You shall be my, what? Treasured possession. You shall be a kingdom of priests, mga kapatid. Yun po ang nakasabi dyan. But doon sa everlasting covenant na yan, doon sa covenant na yan, ang pinag-usapan po ay yung pakikinig at yung paggawa. Okay? Hearing, according po sa Yehudiyat word, yan po ay shama. And guarding, according po sa Yehudiyat word, yan po ay shamar, mga kapatid. If you diligently obey my voice, yan po ay hearing the voice, shama po, and shall guard my covenant. So, ano po yan? Shall guard my covenant. Yan po ay shamar. Exodus, Shamot 19 verse 5. Okay? Obey my voice, shama, guard my covenant, yan po ay shamar, mga kapatid. Then, ano yung sabi niya sa kanyang covenant? Then you shall be my treasured possession above all the peoples, for all the arats is mine. And you shall be to me a reign of Kohanim,
and Kodas nation, those words of which you are to speak to the children of Yasharal. Abba Yahuwah said to Masya. So, malinaw mga kapatid na meron talagang covenant na pinag-usapan. Ngunit ito po ay na-violate. Hindi lang po covenant of Abba Yahuwah with Noah, with Abraham, mga kapatid, with Masya and the Yasharal. Ngunit meron din po covenant of Abba Yahuwah with Daud. Pangalawang Samuel chapter 23 verse 5 mga kapatid. Can somebody go there? Pangalawang Samuel 23 verse 5 mga kapatid. Yan po ay meron ding covenant si Abba Yahuwah with Daud. Chapter 23 of pangalawang Samuel. Anyone ready? Please read. Verse 5. For it is not my house, so with all. For he has made an everlasting covenant with me, ordered in all, and guarded for all my deliverance and all desire, shall not make it send forth a branch, but the worthless. Okay? So, ito po yung covenant ni Abba Yahuwah with Daud, mga kapatid. Verse 1, these are the last words of Daud, saying, Daud, son of Yashai, the saying of man raised up on high, the anointed of Alua of Yaakov, the sweet singer of Yasharal. Okay? So, ito po yung covenant ni Abba Yahuwah spoken through Daud when the Ruach HaKadosh has come upon him. Verse 2, the Ruach of Yahuwah has spoken through me, and His word is on my tongue. Okay? At nung nasalita siya, ito na yung sinabi niya, for this is not my house, so with all, for he has made an everlasting covenant with me, ordered in all, and guarded for all my deliverance and all my desire, shall he not make it send forth a branch? So, may covenant po si Abba Yahuwah spoken through Daud, na kung saan yung covenant na yun shall be guarded by all, mga kapatid. So, having mentioned several character, mga kapatid, dito sa declaration ni Yeshayahu, chapter 24, verse 5, mga kapatid, na kung saan ngayon naging defiled ang buong Arats. Ngayon ang Arats o world is in crisis. Bakit po? Because they have transgressed the law. Okay? They have defiled the world in before Yahuwah's sight, mga kapatid. Because they violated the statutes, and because of that, judgment comes as the world defies Abba Yahuwah's will. Ano po yung will ni Abba Yahuwah? Yung kaniyang Torah, yung kaniyang mga kautusan. Ano po yun? Yung kaniyang everlasting covenant. Malinaw po, mga kapatid, na ang sangkatauhan defiled the Arats, mga kapatid, because of their transgression of the law. Which is na-affirm din po doon sa pinag-usapan ng ating mga kapatiran sa Pardo kanina, mga kapatid, sa kanilang live streaming. So, we are in one accord, mga kapatid, dito sa ating paniniwala na Yeshayahu chapter 24 verse 5, matindi ang magiging resulta, mga kapatid, kapag magpatuloy tayong mag-transgress
Kaya tayong mga na-awakened, tayo ay maingat. Tayo ay very much vocal on this na kailangan balik tayo sa Torah, balik tayo sa pag-uphold ng covenant, mga kapatid, kasi yan po ay everlasting covenant. Verse 6, anong nangyari? Therefore, anong nangyari sa verse 6? Ayon sa nabasa na at na-highlight kanina, curse shall consume the Arats, those who dwell in it punish. Therefore, the inhabitants of the Arat shall be burned, and few men shall be left. So, ano po yun mga kapatid? Shall be burned. Bakit po ganun ang mangyari? Because they transgress. But take note, only few be left. So, sino po itong mga few mga kapatid? Ito po yung mga remnants. Ito po yung mga iilan who upholded the Torah, who upholded the everlasting covenant. At ito po yung mga iilan, mga kapatid, who continue to walk on the old path. According sa Jeremiah 6:16, and ito po yung mga iilan who continue to walk on the narrow road according doon sa Matthew 7:13 and 14, according to Yahushua. And Yahushua said, only few only few find it, mga kapatid. Only few find it. At nabanggit din po dito ni Yeshayahu sa kaniyang pananaw, okay? And few men shall be left. Ibig sabihin, only few na hindi sila nasusunog o hindi sila na judge, mga kapatid. Bakit po? Because these are the ones who continue to uphold the everlasting covenant, uphold the Torah, uphold the laws and statutes of Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay, dahil dyan, verses 7 to 13, summarize po natin saying, the worldly lifestyle of escapism or escapist revelry falls in silence, mga kapatid. So ano po yung worldly lifestyle? Yung hindi pagsunod sa sistema na binigay ni Abba Yahuwah, which is upholding the Torah, upholding the covenant, mga kapatid. Yun po. As a consequence, verses 7 to 13, okay, nagsuffer po ang sanglibutan. Halimbawa, look at verse 10. Wasted city. Okay? Deserted city shall be broken down. Every house shall be shut. No one enters. So, yan po yung description ng deserted city. Wala nang mga tao. Sasira na ang kanilang mga tahanan. Okay? Wasted without form. Kumbaga, balikan natin yung Barasyat o Genesis chapter 1 verse 2. So, meron siyang connectivity doon, yung itong nakita ni Yeshayahu. Wasted city. So, limbawa, world city of human civilization, which are, shall we say, highly developed, mga kapatid. So ano yung mga description natin sa highly developed na mga city? Sa buong Arats ito ha, mga kapatid, sa buong sanglibutan. We are not only talking of one city, mga kapatid, but we are talking of cities in the Arats, in the whole world, mga kapatid, who are highly, shall we say, urbanized, o who are highly developed. Any description po, mga kapatid? Paano natin masasabi na ang isang siyudad ay highly developed? Ano yung mga katangian o karakteristik doon? Di ba, mga kapatid?
Nandoon yung ano po, mga ma mahahaba yan. Skyscrapers. Ano, sister? Skyscrapers. Oo, nandoon, no? Skyscrapers o yung mga very matutulis o mahahaba, ano yun? Very high-rise building, kumbaga, no? Mm. Nandoon yung mga, grabe, ilang mga stories of building, mga kapatid. Makikita natin. Yun po ang mga katangian o karakteristik ng highly developed na mga cities. At yung mga tao, anong ang kanilang pamumuhay doon? Ang kanilang mga hanap buhay, para bang ano siya, naging 24/7 ang kanilang mga hanap buhay doon. Busy every day. Grabe ka busy kahit panahon ng tagtulog or tagpahinga. Wala silang pahinga. Yung trabaho nandoon pa rin, mga kapatid. So marami pang ibang mga ano, yung mga nightlife, kumbaga, marami pa mga kapatid na masasabi natin na itong mga karakteristik ng mga cities na yan. But take note, sa panahon ng judgment ito sa final end, this city will be wasted. Okay? This city, ano na mangyari sa kanila? Wala nang mga tao. Kasi nga, doon sa verse 1 kanila, people are already scattered, mga kapatid. Bakit po ito yung nangyari? Because they rejected the will of Abba Yehoah. Dahil diyan, they were wasted. Mga kapatid, kung tingnan mo yung Israel, kung saan meron tayo diyan, noon, ang kanilang capital city diyan ay ano po? Gaza? Hindi po. Ang Ano ba? capital nila noon sa panahon pa Tel ni Aviv, I think Tel Aviv. Opo, Tel Aviv. Tel Okay. Aviv. Tel Aviv po, tama. But binago yan ni Trump at nilipat ni Trump dito sa Jerusalem na, di ba? But before niyan, Tel Aviv yung capital city nila diyan. Mm. And take note mga kapatid, yung Tel Aviv, grabe yung mga, shall we say, yung mga makamundong mga gawain diyan. Okay? I-summarize na natin na grabe yung mga makamundong gawain diyan sa Tel Aviv. Okay? Di man tayo nakapunta roon o except for few siguro kung may makapunta man doon. But pwede po ninyong ma-verify yan. Ay yung mga makikinig dito sa ating Republish, pwede po ninyong i-verify kung totoo ba yung sinabi natin, kung ano yung nandoon sa Tel Aviv. Talagang grabe yung makamundong mga kalaswaan, kumbaga mga kapatid, ang meron doon. So, yan po. Itong prophecy nito is zoom in sa iba't ibang mga cities who disobeyed, who violated the everlasting covenant of Abba Yehoah. Kung pupunta naman po tayo sa USA, okay? Alam na po inyo kung ano yung mga makamundong mga syudad doon, mga kapatid. Kung saan nandoon din po yung blatantly pag-disobey, pag-violate ng kanyang Torah, mga kapatid. And in the last days o sa final end, yan po pala mga kapatid ay mapahamak, mga kapatid. Because Abba Yehoah will what? Punish them. Opo. Abba Yehoah will punish them, mga kapatid. So, yan po. Verse 13, kung jump in tayo sa verse 13, for thus it is to be in the midst of the arats among the peoples, like the shaking of the olive tree, okay po, like the gleaning of the grapes, then the grape harvest is done. So, pinag-usapan dito yung mga tatlong mga important word. Gleaning, okay? Harvest, mga kapatid, it talks about, okay, shaking,
Gleaning rather, gleaning and shaking of olive trees. Gleaning the grapes and harvest is done. Shaking, gleaning, and harvest. So ano po ang pinag-usapan dito mga kapatid? Is a metaphor of judgment. Okay? Isa pong uh, halintulad o ginamit itong tatlong words na shaking, gleaning, and harvest is speaking of a metaphoric language, but it all points to the coming judgment. O, di ba? Anong naalala natin doon sa mga parables ni Yahushua? The wheat and the parable of the wheat and the tares. Okay? So, sa panahon ng harvest, anong ginagawa po sa panahon ng harvest? Siniseparate yung tares. Siniseparate doon sa wheat. Okay? So, ibig sabihin, when there is the separation, okay, ang tinutukoy po doon is a coming judgment na po, mga kapatid. So, yan po, connected dito sa ating napag-usapan na the final end. Because like a farm, mga kapatid, it's going to be a harvest time. And with this harvest time, siniseparate po yung mga sangkatauhan na nag-uphold ng Torah, ng everlasting covenant, they are being separated from those who have violated it, mga kapatid. Okay? Kaya dito sa verses 14 to 16, those redeemed who kept the covenant, okay, ano yung mangyari sa kanila? Yung mga redeemed, verses 14 to 16. Anong mangyari po doon sa mga nag-kept or nag-obey sa kanyang covenant? Anong mangyayari sa kanila? Verses 14 to 16 po, mga kapatid. Kanina, sa na-highlight na ni Sister Bakar Sayao, verse 14, they lift up their voice. They sing of the excellency of Yahuwah. They shall cry aloud from the sea. So ito po yung mangyayari doon sa nag-uphold ng everlasting covenant at ang mga Torah at ang mga statutes ni Abba Yahuwah. Those people will lift up their voice and sing and cry aloud from the sea. Verse 15 sa ating na-highlight na kanina, hindi ko na lang i-highlight kasi kanina na-highlight na natin yan. Verse 16, from the ends of the Arats, we shall hear song, splendor to the righteous one. But I say, I wasted away, I wasted away. Woe to me, the treacherous betray, with treachery, the treacherous betray. So mga kapatid, from the ends of the Arats, tinan mo yan ha, shall hear songs. May nag-aawit, may nagkakanta. Ano yung kinakanta nila? The splendor to the righteous one. Yung pagpuri at pagkilala nila sa righteous one. Walang ibang tinutukoy, Abba Yahuwah, mga kapatid. True Yahushua. Walang ibang tinutukoy dyan. So, merong iilan na nakakilala, mga kapatid. Ngunit, si Yahshua, ano yung kanyang declaration? Yahshua, mga kapatid, lamented. Woe is me. Yung servant ni Abba Yahuwah na nakakita kung ano yung mangyayari sa sa pagwakas ng sanglibutan sa panahon na ito, siya'y sumigaw. Woe is me. Sabi niya, woe is me. Kasi po, naramdaman ni Yahshua na kung saan ang kanyang generation sa panahon na iyon, isa rin po sa mga naglabag sa kanyang sa generation ni Yahshua sa panahon na yon, sila rin po sa panahon nila ay naglabag. Kaya sabi ni Yahshua, woe is me. He lamented, mga kapatid, in response to ano yung kanyang mga nakita na mangyayari doon sa mga violators of the law and violators of the everlasting covenant.
Okay po? So yan po, mga kapatid, judgment of the world verses 17 to 20. Fear and the pit and the snare are upon you, O inhabitants of the Arats. And it shall be that he who flees from the noise of the fear falls into the pit, and he who comes up from the midst of the pit is caught up in the snare. For the windows from on high shall be opened, and the foundations of the Arats shall be shaken. The Arats shall be utterly broken. The Arats shall be completely shattered. The Arats shall be fiercely shaken, mga kapatid. So yan po ang declaration sa judgment. Final act of Abba Yahuwah's judgment on the Arats, mga kapatid. Verses 21 to 23, ito na po yung pinakalas. 21 to 23, Yahuwah panis. Okay? Pinapanis po ni Abba Yahuwah ang mga hari, ang mga exalted ones, at ang mga hari ng Arats. Tingnan mo yung verse 21. And in that day, it shall be that Yahuwah punishes on high the host of exalted ones, and the Arats, the sovereigns of the Arats. So, sino po ang naka-zoom in dito, mga kapatid? Yung mga exalted one. Yung mga powerful one. O, di ba? Mga politicians po ito, mga kapatid. Ito po yung mga the wealthy. Ito po yung mga iilan. Hindi na natin sabihin yung English word, no? Kasi meron tayong kasabay dito sa ating Zoom, no? Yung mga iilan na kung sila ang nagdudumina, mga kapatid. Sa economy, sila yung mga nagde-decide kung ano yung gusto nilang gawin, mga kapatid. Ano po mangyayari sa kanila? Sa panahon nito, Abba Yahuwah will punish the exalted ones at yung mga sovereigns, yung mga hari na nandoon sa iba't ibang mga lugar, mga kapatid. Sila ay mapanis ni Abba Yahuwah. And they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and be punished after many days. The moon shall blush, and the sun shall be ashamed, for Yahuwah of hosts, or Yahuwah of Chabaoth, shall reign on Mount Zion, and in Jerusalem, before his elders in his team. Nais ko pong tutukan ito, mga kapatid, no? Kasi very very relevant po. Itong last part dito na the moon shall blush, the sun shall be ashamed. Ano pong naalala ninyo dito sa Matatiao 24? Di ba po, mga kapatid, yan po ang sa Matatiao 24, anong mangyayari po? Magkakaroon po ng reaction ang kalikasan pagdating ni Yahushua. Yeah. Mm. The moon shall be darkened, the sun shall also be darkened. Di ba, mga kapatid, yun po ang Matatiao 24 po. Mangyari po yun bago darating si Yahushua, mga kapatid. So also with what Yeshayahu said, nakita niya, the moon shall blush and the sun shall be ashamed. For Yahuwah of hosts shall reign on Mount Zion. Mga kapatid, minsan, mahirap pa rin maalis sa ating isipan na kapag darating si Yahushua, saan tayo pupunta? Mm. Hello? Mga kapatid, mahirap maalis sa ating isipan na kapag darating si Yahushua ay tayo pupunta sa Shamayam. Di ba, mga kapatid? Hirap ma-erase yan, hirap mabura sa ating isipan. Kahit na tayo ay mga Torah keeper na, mga kapatid. Nandoon pa rin para bang engraved. Engraved ba yun? Or
Engrave? Engrave. Parang na-engrave na ba doon sa ating puso't isipan na pagdating ni Yahushua, ganun pa rin. Punta tayo doon sa Shamayam. Pero mga kapatid, tingnan mo malinaw po dito. Saan po mga kapatid pupunta? Oh? Yahuwah Shabuot shall reign. Shamayam ba mga kapatid ang sinabi diyan? Never. Hindi niya sinabi na shall reign in Shamayam. Tingnan mo mga kapatid. Shall reign on Mount Zion. And in what? Yerushalayim. See? And before his elders in esteemed. Question. Meron bang sinabi si Yaokanan patungkol diyan, mga kapatid? Doon sa Kazon or Revelation? The answer is yes. Yung bagong Arats at ang bagong Shamayam o bagong Jerusalem, kung saan, ano mangyari? Doon manahan si Abba Yahuwah and the Lamb, mga kapatid. So, coincide also with what Yeshayahu saw. Na doon sa Zion at nabanggit yung Jerusalem, nabanggit na kung saan in front or before the elders who are esteemed, mga kapatid. So, wala tayong time na basahin ito, but nandito po sa Kazon, Revelation, chapter 21 po. And I saw a renewed Shamayam and a renewed Arats. For the former Shamayam and the former Arats had passed away, and the sea is no more. Verse 2, and I saw Yaokanan, and I, Yaokanan, saw the Kodesh city, renewed Jerusalem. Saan po nanggagaling? Coming down out of Shamayam, okay? From Alua or Aluwayam, prepared as a bride adorned for her husband. Okay po? So, talagang hindi tayo pupunta sa Shamayam. Hello? Nandiyan po kayo mga kapatid? And if you read the following Abba verses, Yahuwah. mga kapatid, malinaw po yan na saan si Abba Yahuwah maghari po. New Okay? Jerusalem. Now, mga kapatid, bakit ko na-highlight ito? Kasi nga, ongoing yung digmaan ngayon, di ba? Okay? Ongoing yung digmaan ngayon dyan. So, ang tanong, yung Mount Zion, tanong din ito ng ating kapatid, no? Na Sister Amanuya na, brother, sabi niya, nagliliparan na yung mga missile dyan ngayon kasi may kaibigan si Sister na nandoon ngayon sa Israel, mga kapatid. Sabi ko, so may digmaan na pala dyan ngayon. Sabi niya, oh, kahapon pa yan. Grabe na pala yung nagliliparan dyan ngayon ng mga missile, whatever that is. Kaya yung kaibigan niya, nagtatakbuhan na sila papunta doon sa mga tanker. Anong tawag noon? Bunker ba yun, no? For a safety kapag marinig nila yung sound of the alarm, sounding the alarm. So ang tanong niya, yun pa talaga yung totoong Jerusalem? Bakit ba ganun yung digmaan dyan? So, mga kapatid, noon pa man, no, marami na tayong mga napag-usapan sa nakaraan na may mga ideas na na-spread out din po, mga kapatid, na hindi yan ang totoong Jerusalem, kumbaga. Hindi yan ang totoong Israel, kumbaga, mga kapatid. May mga information noon na ang totoong Jerusalem at ang totoong Israel wala diyan, but nandoon po somewhere sa Africa, mga kapatid. So, wala akong intention na i-discuss kung saan talaga.
But ang point ko dito is abangan natin at hintayin natin mga kapatid. Okay. Kung hindi man yan ang totoo, then saan kaya? Okay? So, ano lang, ay ilagay lang natin sa ating isipan mapagmasid tayo po mga kapatid. Mapagmasid tayo. Mapagmatsyag tayo mga kapatid. Kung sila ang totoong Jerusalem o totoong ah, bansa na kung saan mangyayari yung grabing mga digmaan, then paano na? Kung hindi sila, then sino pala? Kung hindi diyan, then saan pala? So yan po mga kapatid ay isang palaisipan lang po. But malinaw sa wordings ni Yao, malinaw po sa wordings ni Yao na kapag magkaroon na po ng matatapos na yung kaguluhan, ang world crisis matatapos na, ayon sa kaniyang declaration sa verse 23, na Abba Yahuwah will reign. Saan po? Doon sa Mount Sion o Sion, okay? Doon sa Jerusalem, maghari po si Abba Yahuwah. And connect natin doon sa kazon kanina, in which new po, New Jerusalem ang pinag-usapan. Okay po, let's open for discussion. Parang excited ito si Sister Aliana na mag-share po. Go ahead po. Kanting Na-mute kayo, hindi ka marinig. sa pagkakaalam ko ay Shabbat Shalom sa ating lahat. Shabbat Sa Shalom. pagkakaalam ko bro, yung meron kasi akong na ano yung nabasa na ano tungkol diyan sa tunay na Jerusalem nakalagay siya sa pinakagitna ng mundo eh. Hmm. Pinaka-center talaga siya ng mundo kasi 'di ba pag ano na yung mag-meet na yung lahat ng mga ano na mga Yashar o mga believers niya o siya pagbalik niya, doon talaga magka-meet lahat sa pinakagitna na yan. Ang alam ko, dati mayroon akong ano sa Kenya yata yung, di ba yung pinakagitna natin, di ba yung ano, di ba bro, sa Africa lahat ng mga lugar doon nakapangalan ng Hmm. Yahoo. Okay, like Kenya, no? Lahat Yung, lahat, yung Libya, Yahoo, Nigeria, ang spelling Syria, niya ng ganun. Nigeria is hindi talaga IA, no? Pangalan talaga ni Yahuwah yan eh. Lahat ng ano ng ano. Kaya alam ko doon talaga yung pinaka ano center ng ano ng Jerusalem. Mayroon akong na ano dati diyan sa South Africa, bandang South Africa yata. Pero yung iba, sinabi nila na sa pinakagitna yung Kenya daw, yun daw yung pinaka ano ng center ng ano ng mundo. Rats. Kasi kung titingnan natin sa yung ancient, hindi yung map natin ngayon kasi ano na yan eh. Sa baga marami Corrupted na. ng Corrupted na yung map. corrupted na yan eh. Kasi meron pa nga akong bagong inano na nabasa na yung ancient Egypt daw is the America, yung US, yun daw ang ancient Egypt kasi nandun daw makikita lahat yung four rivers, pati yung mga pyramids na yun. Yun, marami ng mga ano ngayon. Kaya sabi ko, kung ano, wala ka na talaga kung itong ano natin ngayon, yung mga na tinuturo sa atin na ito yung lugar na to. Hindi na talaga yun eh. O sa baga, pinalitan na nila lahat para hindi malocate yung Para maligaw. kung saan maligaw yung mga ano, kung saan talaga na-scattered yung mga 12 tribes. Yun lang. Apo. So, Mm. yun po mga kapatid, no? Dagdag dito sa ating teaching video. Yan po ay hamon sa lahat na sa atin na hindi tayo maghinto. Continue po tayong mag-search, mga kapatid. Ang isa lang pong tinitingnan ko rin yan, kasi ayon sa mga prophecy din po ni Ezekiel, gano'n, no? If we would bring also the prophecy of Yakasakalo Ezekiel,
meron kasing ano po, merong bloody war na mangyayari. Okay? Between mayroong bloody war na mangyayari at saan gaganapin yung bloody war na yun is talaga kung saan yung Jerusalem, kumbaga mga kapatid. So, yan, abangan natin kung saan ba talaga mangyayari yung bloody war, mga kapatid. So, ayon sa prophecy po ni Yashaya, ani Yaka Sakalo, Ezekiel, mga kapatid. So anyway, hindi man yan topic natin, but isang palaisipan lang din po yon na mag-lead sa atin na patuloy tayong mag-search, mga kapatid, kung ano ba talaga at saan ba talaga ang totoo na Jerusalem. Okay po? Yadayaw ba, sister or brother? Sister Azra, mayroon kang sasabihin o Wala po, Brother okay. Darren. Okay, let's hear from okay po. Brother Junicio, you wanna share something? Go ahead po. Parang sa ating isip, the blood war, ang mangyari din na sa mga tao. So, parang naano ko na yung bagong Jerusalem ay ilagay ng ating Yahuwah, Opo. isa ng tao. So, through his HaKadosh. Kasi kung magkakaisa, yung covenant ni Yahuwah, yun lang ang nasa isip ko, Brother Dan. So, ano ko yun? Opo. Na ang yung ni Yahuwah ay inilagay niya sa isip at sa yung sa tao, sa heart at sa isip. No, na yung susunod sa kanyang covenant, hindi na binase sa sa naisulat. Hindi na, ang ibig sabihin na hindi na doon sa nasulat, kundi sa na marka o na nasa tao na covenant na yung susunod sa kanyang Torah. So, yun lang, Opo. brother, na nasa sa isip ko na ang Opo. bagong Jerusalem, no, ay pababa sa mundo galing sa Yahuwah nang diyan nakatira sa tao. So, yun lang na, brother. Opo. Sorry kung So, you have a good point na hindi natin problemahin yan ngayon. Ang pinakamahalaga is yung Torah, no? Yung covenant ay naisulat na dito sa ating puso't isipan. Okay? So, opo, merong mga references diyan ayon sa kay Jeremiah o Jeremiah, but wala tayong time to open that up. But meron yan, mga kapatid, na banggit po ni Jeremiah 31 ba o 33 na darating ang panahon na sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh, papalitan na po yung stony heart become a stone flesh, a heart of flesh. Dahil po, isusulat na ni Abba Yahuwah ang kanyang Torah sa puso't isipan. So once that happens, mga kapatid, lahat ay magsunod na at di na kailangan nyo magturo kasi sa panahon na yan, everybody will obey and will follow Abba Yahuwah kung ano yung kaniyang mga kautusan. Yan po, that's a very good point. At sa panahon na yan, Abba Yahuwah yung magpababa sa 33, Brad. Brother Yazaria Yes, 31, 33. Yaramya 31, 30. Opo. So, nandyan po yung passage na nabanggit natin. Yaramya 31, 33 ba, brother? Okay po. Yaramya 31, 33. Okay, tama po. For this is the covenant I shall make with the house of Yasharal. After those days, declare Yahuwah, I shall put my Torah in their inward parts and write it on their hearts,
and I shall be their Alua or Aluayam. They shall be my people. Verse 34, and no longer shall they teach each one his neighbor and each one his brother, saying, Know Yahuwah, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, declares Yahuwah. For I shall forgive their wickedness and remember their sin no more. Okay po? So, may kapatawaran po na ating hinihintay, mga kapatid. When the Rook of Yahuwah shall write the Torah of Abba Yahuwah in our heart, mga kapatid. Okay po? So, yan. Wonderful additional doon sa idea na nabanggit ni Brother Junicio, given by Brother Yasaria o Yaramia o 31, 33 to 34, mga kapatid. Yada Yahuwah, mga kapatid. So, what is important is, yun na nga, mapagmasid tayo, mapagmatsyag, what is happening, mga kapatid, kasi po, ayon dito sa ating napaliwanag na, ito'y mangyayari dahil sa paglabag ng everlasting covenant at paglabag sa kaniyang mga kautusan at paglabag sa kaniyang mga statutes, mga kapatid. Yada Yahuwah, anyone else would like to share bago tayo magtapos? Ano pong mga saloobin ninyo? What is Abba Yahuwah talking to you, mga kapatid? Ano po kayang mensahe? Is Abba Yahuwah talking to you about something else? Meron po ba na mga mensahe? Kindly unmute lang po and then share. Okay po, malalim ang mga iniisip. So, sino po yung mauna na mag-unmute at mag-share? Go ahead po, Sister Aliana. You wanna add something else? Go ahead. Yes, bro. Sa natutunan ko sa binasa natin ngayon, siguro nakikita na natin yung mga pangyayari na nga sa mundo It's ngayon. happening. Oh. At saka yung buhay na buhay talaga yung prophecy. No, tama. Yun, pag ang kawawa talaga dito yung mga hindi nakakilala kay Abba Yahuwah eh. Yung yung ayaw may mga iba dyan na narinig na pero ayaw pa rin nilang tanggapin. Oh. Oo, kawawa talaga kasi nakikita na natin yung parang patapos na tayo. Malapit na tayo sa end times. Tayo, kahit siguro sa akin lang, kapag meron na tayong Abba Yahuwah, parang panatag na tayo kung ano man ang mangyayari. Kasi siya lang talaga ang makakapag-save sa atin Yan. Yun, siguro nandito tayo sa yung tinatawag na 7 years of tribulation na bro, no? Kasi nag-start yung parang nandito na tayo yung palapit na. Kasi meron akong sa 2030 daw, doon na talaga yung na talaga yung New World Order, yung full implementation na talaga ng New World Order. So, andyan na yung mga vaccines. Ngayon, andyan na yung yun? Monkeypox. Parang malapit na tayo sa yung mayroon akong nasa na malapit na tayo sa robotic world, yung gagamitin nila yung natin, yung anong tawag nito, yung natin, yung kamay, yung na lang, hindi na kailangan ng passport, hindi na kailangan ng yung na lang, yung
kung papasok tayo ng ganun na ka-high-tech Hmm. lahat. Papasok tayo ng airport, may pupuntahan tayo, ganun na lang yung gagamitin na lang yung biometrics natin. Hmm. O, sobrang tapos yung mga sinasabi nila ni Trump at saka ni Elon Musk, parang super, wala na parang supernatural na yung tao, parang wala nang parang ginawa na talaga nilang puro ng mga fake na intelligence. Hmm. Yun, uh, yun pag nag-iisa ka, syempre maiisip mo paano kaya mangyayari kung ganun, bigla na lang magkagulo ang buong mundo, tapos ayun, yung mga pamilya natin na hindi pa natin na hindi pa natin hindi pa nila kinikilala si Abba Yahuwah. Right. Ano kaya? Nakakalungkot kasi tayo alam natin kung anong mangyayari Hmm. Yun lang, sa akin, kung application lang, siguro hindi pa ito yung pinaka-worst talaga, pero darating Worse. parating pa lang yung Worse is yet to come. pinaka-worst. Opo. Hmm. Yes. Yun. Mananatili lang tayo mananalig sa kanya kahit anong mangyari kasi wala na tayong ibang maaasahan kundi sa Abay Yahuwah lang talaga. Kan. Mm. Yada. Yun, Yada Yahuwah yun po. lang din. Yes. All esteem, praises kay Abba Yahuwah sa napakagandang personal reflection at sa Mm. atin po bilang mga mananampalataya ni Abba Yahuwah ni Yahushua. Yun na nga, patuloy tayong maging observant, mapagmasid, mapagmatsyag, mga kapatid, as to what is happening nowadays. Napakagandang challenge yun at prayer concern sa mga mahal natin sa buhay. Nawa mabigyan pa sila ng panahon or nawa mabuksan na ang kanilang mga puso't isipan at kilalanin na si Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po. Anyone else would like to add? Ano pa yung mga saloobin ninyo, mga kapatid? Bago tayo magtapos. Brother Dimitrio, meron ba kayong sasabihin dito? Ano po yung pangungusap ni Abba Yahuwah? Sino pa po? Sister Mariam, Sister Tessie, Brother Geoffrey, Sister Ahaba, Brother Yasar, Yao. If you have something po. Okay, kung wala Wala, po. brad. Oh Dito yes, ba, brad? go ahead. Go ahead po. Nakikinig na ako, brad. Okay po. Hindi ka namin marinig. Okay. Ah, Nothing to add, mga kapatid. Sige po. If nothing to add, then ito yung ating challenge, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid, with what is currently happening ngayon between Israel and Iran, mga kapatid. Kung yan po ay mag-escalate man, well, hindi tayo dapat ma-shock kasi yan po ay prophesied na po na may kaguluhan talaga, may world crisis talaga na darating, mga kapatid. So, ang mahalaga, handa tayo. At paano tayo maghanda? Kailangan nating kilalanin si Abba Yahuwah. Ito yung apat na mga titik sa pangalan po ni Abba Yahuwah, Yaha-u-ha. Kung ating babasahin po yan, Yahuwah. Yahuwah po ang kanyang totoong pangalan at ang Misaya naman po ay Yaha-u-shan-ayan. Kung ating babasahin po yan, Yahu-a. Yahu-sya. Yahu-sya po ang pangalan ng ating Misaya na kung saan kinikilala natin, mga kapatid. Abba Yahuwah and Yahushua Hamashiach. Kilalanin natin, mga kapatid, ang kanyang totoong pangalan. Tawag tayo sa kanya
sa mga panalangin at pag-awit at iba pang mga bahagi. Call on His name, mga kapatid. Uphold natin ang kanyang Torah. Uphold natin ang everlasting covenant na ating pinag-usapan na, mga kapatid. Uphold natin ang kanyang mga kautusan, mga appointed times, mga kapatid. So that being said, all esteem and praises kay Abba Yahuwah sa lahat ng kanyang pangungusap. And if you hear His voice, harden not your heart, mga kapatid. Yada Yahuwah. Bashyam Yahusha.